Kahit suot na ni Yuan ang pyromancy robe ay nararamdaman niya pa rin na parang niluluto ang kanyang katawan. Hindi siya makapaniwala kung nagawa nga raw ba noon ni Son Ogong na makuha ang Cinder Ice nang walang ginagamit na espesyal na item. Kakaiba raw talaga ang katawan ni Son Ogong. Sinabi raw sa kanya ni Son Ogong na napakalakas na raw ng katawan niya pagkapanganak pa niya lang. Hindi raw pala ito nagyayabang, napansin naman ni Surutra ang bagong skill sa mata ni Yuan. Kinuha ni Yuan ang Ice Crystal at Arctic Steel Sword sa kanyang inventory. Hindi niya raw akalain na darating ang araw na irerespeto niya ang sirang si Son Ogong. Nagpasalamat si Yuan kay Surutra, hawak ang Arctic Steel Sword ay sinabi ni Yuan na handa na raw siya para huntingin si Surutra. Napansin ni Surutra na puno ng sunog si Yuan sa kanyang katawan. Tinanong naman ito kung nagpapatawa ba raw si Yuan. Ano naman daw ang magagawa ni Yuan sa kaawa-awa niyang kalagayan? Hindi pa rin humuhupa ang init na nararamdaman ni Yuan kaya kumain siya ng 2 ice crystals. Sinabi niya kay Surutra na balewala raw ito sa kanya. Nagulat naman si Surutra sa ginawa ni Yuan. Bumagsak ng lubos ang temperatura ng katawan ni Yuan. Na-neutralize ang status effect na burn, at nadagdag ang ice attribute sa kanyang arcane power. Pinadyak ni Yuan ang isa niyang paa. Nawala raw ang init na bumabalot sa kanyang katawan. Ngayon daw ay napalitan na ito ng lamig, kahit napapaligiran siya ng apoy ay hindi na niya ito maramdaman. Epekto raw ito ng kinain niyang ice crystal at steel arctic sword sa kanyang kamay. Dapat daw ay higit sa lahat ay alam ni Surutra na ang aura na bumabalot sa buong katawan ni Yuan ay ang attribute na kasalungat ng kanyang fire attribute. Inatake na ulit ni Surutra si Yuan gamit ang kanyang flaming sword. Hindi naman ito inatrasa ni Yuan at sinalo ang atake ni Surutra gamit ang kanyang steel arctic sword. Nagkaroon ng napakalakas na impact ang sagupaan ng kanilang mga sandata. Habang nakikipaglaban ay sunod-sunod ang notification na natatanggap ni Yuan. Ang kanyang pyromancy robe ay nilalabanan ng Flames of Annihilation. Nagkaroon pa ng dagdag na resistance ang kanyang pyromancy robe sa mga fire attribute na atake. Nilalabanan din ng kanyang Cinder Ice ang Flames of Annihilation ni Surutra. Inaabsorb din ng kanyang Cinder Ice ang Flames of Annihilation. Ang temperatura ng kanyang katawan ay bumababa ng napakabilis. Nagagawa niyang malabanan ang status effect na burn. Napansin ni Surutra ang malaking pagbabago kay Yuan. Kanina lang ay nagawa niyang masira ang magic nullification shield nito na halos ikamatay na ni Yuan. Pero ngayon ay ibang-iba na ang takbo ng kanilang labanan. Nawala na ang napakalaking advantage ni Surutra. Hindi na ngayon iniinda ni Yuan ang init na nararamdaman niya. Nakakapag-focus na siya sa tunggalian nila ng nagliliyab na higante. Nagawang makaiwas ni Yuan sa ginawang atake ni Surutra. Sinamantala niya ito at tumalon siya ng napakataas sa ere upang makalapit sa katawan ni Surutra. Pagkalapit niya ay agad niya itong inatake kahit napakatibay ng armor of fire ni Surutra ay nagawa niya itong mapinsala sa tulong ng kapangyarihan ng Arctic Steel Sword at Ice Crystal. Nagalit naman si Surutra sa tinamo niyang pinsala. Hindi niya akalain na masusugatan siya ng maliit na nilalang na kalaban niya. Naisip naman ni Yuan na tingin niya ay makakaya na niya itong talunin basta ituloy lang niya ang kanyang diskarte. Hindi na minaliit ni Surutra si Yuan at naglabas ito ng maiitim na apoy mula sa kanyang kamay. Nagulat naman si Yuan sa black flames na hawak ni Surutra. Napamura si Yuan, alam niya ang lakas ng apoy na ito. Napakamapanganib daw nito kaya dapat niya itong maiwasan. Ginamit niya ang kanyang Cinder Ice skill, ini-activate niya ang battle prediction ng kanyang skill upang malaman ang maaaring maging direksyon ng atake ni Surutra. Inihagis ni Surutra ang kanyang black flames at agad na nasunog ang buong nasasakupan ng apoy nito. Napakalakas ng apoy na ito dahil kaya rin itong tunawin ng mabilis ang lahat ng tamaan nito. Isa raw ito sa mga otoridad ng mga demon, ang skill daw na ito ay tinatawag na Hellfire. Mabuti na lang at nagawa itong maiwasan ni Yuan sa tulong ng battle prediction ng kanyang Cinder Eyes. Nagawa niyang makaatras sa Hellfire na binato sa kanya ni Surutra. Sinubukan niya namang alisin ang init na dulot nito gamit ang kanyang Arctic Steel Sword pero hindi pa rin ito sapat.
Kinain niya ulit ang dalawa pang natitirang ice crystal upang maibsan ang init na kanyang nararamdaman. Sa dami ng kinain niyang ice crystal ay nagkaroon na ito ng epekto at nakuha niya ang status effect na frostbite. Dahil doon ay lubos na bumagsak ang kanyang temperatura. Noong mapansin ni Surutra na medyo naapektuhan si Yuan ng huli niyang atake ay iniangat niya agad ang kanyang napakalaking flame sword at handa na muling atakihin si Yuan. Naisip naman ni Yuan na hindi raw kakayanin ng matagal ng kanyang katawan ang napakalamig na aura na nakabalot sa kanya. Binilisan ni Yuan ang kanyang galaw at nagawa niyang maiwasan ang hampas ng flaming sword ni Surutra. Pagkaiwas niya ay agad siyang tumakbo papunta sa paanan ni Surutra. Habang papalapit sa paa ng nagliliyab na higante ay naisip niya na hindi na raw niya kailangang magtipid ng mana. Ginamit niya ang kanyang arcane sword skill sa kanyang Arctic Steel Sword. Pagkatapos noon ay inatake niya ang isang paa ni Surutra. Nagawa niyang maputol ang paa nito sa ginawa niyang pag-atake. Napahiyaw si Surutra sa sakit at napaluhod sa pagkawala ng balanse dahil sa naputol niyang paa. Galit na hinanap ni Surutra kung nasaan na ang nilalang na pumutol sa kanyang paa. Nang may bigla siyang nakitang asul na bola na papalapit sa kanyang mukha. Ito pala ang Mana Blast skill na binato ni Yuan. Tumama kay Surutra ang Mana Blast na nasamahan ng kapangyarihan ng Ice Crystal. Natumbok ng skill na ito ang mismong mukha ni Surutra at nanigas ang nagliliyab na ulo nito. Naging dahilan ito upang magpagewang-gewang ang katawan nito at mawala ng balanse. Naisip ni Yuan na hindi rin magtatagal ang epekto nito kaya hindi na dapat siya magaksaya ng panahon. Sa tulong ng Cinder Ice ay nagawa niyang makalkula kung paano makadikit kay Surutra. Tumalon si Yuan sa ere upang lumapit sakto namang nawala ang paninigas ng ulo ni Surutra. Pagkalapit niya kay Surutra ay hinawakan niya agad ito sa bato. Noong maramdaman ni Surutra na nakatungtong si Yuan sa kanyang leeg ay ginalaw-galaw niya ang kanyang katawan upang tumalsik ito. Hindi naman naalis sa pagkakahawak si Yuan, sinabi ni Surutra na napakatampalasan daw ng bastardong ito. Isa lang daw itong bata para sa kanya at wala pang karanasan sa pag-akyat ng tower. Napakalakas daw ng loob ni Yuan para tumungtong sa kanyang ulo. Ginamit ni Surutra ang kanyang Flame of Annihilation upang hindi kayanin ni Yuan ang init na inilalabas ng kanyang katawan. Hindi naman bumitaw si Yuan. Nilabanan ng kanyang Ice Attribute at Pyromancy Robe ang init na dala ng Flames of Annihilation ni Surutra. Ginamit na raw niya ang lahat ng maaari niyang gamitin pangontra sa apoy nito pero halos hindi niya na raw ito kayang mabawasan. Pero hindi raw siya susuko. Nag-activate ang kanyang Cinder Ice at nilabanan at inabsorb ang Flames of Annihilation. Hindi na kinaya ng kanyang katawan ang init na dala ng Flames of Annihilation. Kahit ganoon ay kailangan pa rin niyang ituloy. Inihanda niya ang kanyang Arctic Steel Sword na ginamitan ng Arcane Sword skill. Nag-umpisa na ring umepekto ang status effect na burn. Umabot ito hanggang sa level 3, kahit ganoon ay nadagdagan naman ng isa ang kanyang fire resistance. Itinutok niya sa batok ni Surutra ang kanyang Arctic Steel Sword at sinabing siya raw ang mananalo. Humiyaw naman si Surutra nung mapansin ito ang balak gawin sa kanya ni Yuan. Sinabi niya na sandali lang nang bigla siyang sinaksak sa ulo ni Yuan. Naglabas ng napakalamig na aura ang Arctic Steel Sword na nakatusok sa ulo ni Surutra. Idiniin pa niya ito hanggang sa lumubog ito sa ulo ni Surutra. Bumagsak ang buong katawan ni Surutra sa lupa. Nagdulot ng napakalakas na pagyanig ang pagbagsak nito. Kasunod noon ay ang notification na nagawa raw niyang matalo ang Annihilation ng tutorial. Nangangatal ang buong katawan ni Yuan, ibinalik na niya sa kanyang inventory ang kanyang Arctic Steel Sword. Hingal na hingal siya matapos ang kanilang labanan. Sinabi ni Yuan na nagawa nga raw niyang matalo si Surutra. Sunod-sunod ang pagdating ng notification ng kanyang pag-level up. Naalala niya ang itinuro sa kanya ni Sun Ogong kung paano niya makukuha ang Cinder Ice. Naalala rin niya ang mga nakasama niyang nakipaglaban na mga inner gods. Pati na rin ang naging sakripisyo ni Kronos at ang iba pang payo at biruan nila ng kanyang mga kaibigan bago siya nagbalik sa kasalukuyang panahon. Ngumiti si Yuan at sinabing napakahirap nga raw ng mga haharapin niya gaya ng naging biruan nila.
Nakatanggap siya ng notification ng nagawa raw niyang makagawa ng hindi kapani-paniwalang achievement. At dahil sa pagkasagawa niya ng imposibleng achievement, ang kalkulasyon ng kanyang reward ay maaantala. Nakatulog si Yuan sa lupa dahil sa sobrang pagod sa ginawa niyang pakikipaglaban. Pagkagising nito ay iniisip niya kung ilang oras na raw kaya ang lumipas. Sa kanyang pagbangon ay naramdaman niya ang pananakit ng kanyang katawan. Hindi pa raw ganoon kasariwa ang mga tinamo niyang sunog sa katawan, ibig sabihin nito ay ilang oras pa lang ang lumilipas. Nanlalamig pa rin ang buo niyang katawan na dulot ng kanyang pagkain ng 4 na ice crystal at paggamit ng matagal ng Arctic Steel Sword. Akala raw talaga niya ay mamamatay na siya, napakahirap na raw ng dinanas niya pero nasa kalahati pa lang siya kung paano makuha ang Golden Cinder Eyes. Hindi pa naman daw tapos ang tutorial at napakahaba pa rin ang kailangan niyang harapin kaya hindi na raw siya magrereklamo. Ang pangit daw pala ni Surutra kapag wala ang mga nagliliyab na apoy na nakapalibot sa katawan nito. Pero hindi raw ito normal na bangkay, lahat daw ng bangkay ng mga demons ay may item na makukuha sa loob nito. Kahit daw low-class demon pa lang si Surutra ay medyo special pa rin ang katawan nito dahil anak ito ni Surtur. Inumpisahan na ni Yuan buksan ang katawan ni Surutra. Binali niya ang tadyang ni Surutra at hinalungkat ang dibdib nito. Pagkaalis ni Yuan sa lahat ng nakaharang ay nakita na niya ang item na hinahanap niya. Nakalagay ito sa puso ni Surutra, pero mas mukha itong gem kaysa puso. Ang orb na ito ay ang pinanggagalingan ng kapangyarihan ni Surutra. Ang item na ito ay tinatawag na Giant's Heart, ito ay ang puso ng Demon Giant na si Surutra na ipinanganak sa Land of Fire. Tinataglay ng pusong ito ang lakas ng isang higante at nagniningas na aura. Elixir ang kategorya nito at ang epekto nito ay ang nagbibigay ng lakas ng isang higante at malaking halaga ng mana. Gusto na raw sanang gamitin agad ni Yuan ang item na ito pero hindi pa raw ganoon kalakas ang katawan niya upang kayanin ang proseso nito. At dahil nga raw isa itong elixir na kayang baguhin ang kanyang pisikal na katawan, kakailanganin niya raw ng mataas na constitution. Napalingon naman si Yuan sa kanyang harapan nung marinig niya na may tumatawag sa kanya. Tinawag siya ng tutorial administrator, tinatanong nito kung tapos na ba raw si Yuan. Nilagay ni Yuan ang Giant's Heart sa loob ng kanyang inventory. Sinabi niya sa tutorial administrator na naroon na naman daw ito. Medyo nainis naman ang tutorial administrator at sinabing linya niya raw dapat ang sinabi ni Yuan. Tinanong niya ito kung bakit siya na naman. Bumaba si Yuan sa katawan ni Surutra. Sinabi niya na malayo pa raw ang kailangan niyang lakbayin. Sinabi naman ng tutorial administrator na sirang-sira na raw ngayon ang balanse ng tutorial. Marami na raw siyang narinig na reklamo sa iba dahil sa mga nangyari sa sektor ni Yuan. Umiling ang tutorial administrator at napabuntong hininga. Napakasakit nga raw sa ulo ni Yuan. Sinabihan niya si Yuan na dadalhin daw ito sa kahuli-hulihang area. Nag-umpisa na raw ang 4th tutorial, at halos patapos na rin daw ito. Tinanong naman ni Yuan kung ilang oras pa ang natitira. Sumagot naman ang tutorial administrator ng 4 na oras pa raw ito. Matapos marinig kung ilang oras pa ang natitira ay sinabi ni Yuan na sapat na raw ito sa kanya. Sinabi ng tutorial administrator na syempre naman daw ay sasapat na yon. Sinabi niya rin na kaya siya nagtagal sa pagpunta doon ay dahil sa pinag-usapan pa nila ng ibang administrator ng ibang palapag ng tore kung ano ang maaaring maging reward ni Yuan. Pagkahawak niya sa kamay ni Yuan ay nakatanggap ito ng 10,000 points. Nakatanggap din ito ng Heaven Slaying Star at nadagdagan ng 3 puntos ang lahat ng kanyang stats. Napaisip naman si Yuan kung ano ang Heaven Slaying Star na natanggap niya. Akala raw niya ay alam na niya ang lahat ng high-rank skills pero ito pa lang daw ang unang beses na marinig niya ang skill na ito. Ang description ng Heaven Slaying Star, nasa kapalaran mo na patayin ang kalangitan gamit ang iyong talento. Ang kapalaran at iyong halaga ay magbabago depende sa halaga ng mga papatayin mo. May rank ito na A+ at 0% pa lang ang completion rate nito. May epekto ito na dagdag na 3 puntos sa lahat ng stats at nakakapagpataas din ito ng stats depende sa mapapatay na kalaban. Naisip ni Yuan na A+ na naman ang skill na nakuha niya. Hindi dapat nagpapakita ang mga skill na ito sa loob ng tutorial.
Hindi nga raw lahat ng high-rank skill ay maganda, pero mapapakinabangan niya raw ang bagong skill na ito dahil napataas nito ng 3 puntos ang lahat ng kanyang stats. Ang maganda pa raw dito ay mayroon din itong completion rate. Hindi pa raw kumpleto ang skill na ito kaya mas tataas pa raw ang kanyang stats sa tulong nito. Pagkabigay kay Yuan ng kanyang reward ay tinanong ng tutorial administrator kung may kailangan pa ba raw ito. Sumagot naman si Yuan na bibili raw siya ng Lesser Scarlet Medicine Ball. Sinabi ng tutorial administrator na akala niya raw ay ititira na ni Yuan ang points na natanggap niya. Gumamit si Yuan ng 10,000 points at natanggap ang binili niyang Lesser Scarlet Medicine Ball. Sinabi ng tutorial administrator na kung iyon na raw ang lahat ay aalis na siya doon. Magpahinga na raw ito at maghintay na lang doon pagkatapos niyang kainin ang medicine ball. Sumagot naman si Yuan nang wala na raw siyang kailangan. Pagkakain ni Yuan sa medicine ball ay nakatanggap siya ng notification na nakonsumo na niya raw ang Lesser Scarlet Medicine Ball. Madadagdagan din daw ng tig-1 point ang kanyang arcane power at constitution. Ang kanyang sugat at stamina ay magre-recover ng mabilis. Bago nawala ang tutorial administrator ay sinabi nito na magkikita raw sila muli. Naisip ng nagpapahingang si Yuan na may 4 na oras pa raw siya. Kailangan niya rin daw mai-recover ang kanyang energy at maghanda para sa pang-5 tutorial. Ipinikit ni Yuan ang kanyang mga mata, ang pang-5 tutorial daw ay labanan laban sa oras. Lumipas ang ilang oras at nagising na si Yuan, naramdaman niya ang pagtawag sa kanya ng tower. Tumayo si Yuan sa kanyang kinauupuan, mag-uumpisa na nga raw ang kanilang 5th tutorial dahil gumagalaw na ang kanyang kapaligiran. Nagsimulang mag-vibrate ang hangin sa paligid ni Yuan. Lumutang ang katawan niya at lumabo ang kanyang paningin. At gaya ng pintura na pinaghalo, ang langit at lupa ay humalo sa kadiliman. Nakatanggap siya ng notification na mag-uumpisa na raw ang kanilang panghuling tutorial. Kasunod noon ay napadpad siya sa ibang mundo sa gitna ng kagubatan. Naglakad si Yuan at pinagmasdan ang mga nakikita niya sa kanyang harapan. Sa harapan niya ay naroon ang napakaraming partisipante na nakapasa sa kanilang mga naunang tutorial. Iniisip ng isang lalaki kung anong lugar daw iyon, nakakaamoy raw siya ng dagat. Sinabi naman ng katabi niyang lalaki na gaano raw kaya kalaki ang lugar na iyon para mapagkasya ang napakaraming tao. Ito raw ang kauna-unahang beses na ang mga partisipante ng tutorial mula sa iba't ibang mundo ay magsasama-sama. Ang tawag nga raw ng tower dito ay panghuling tutorial. Nakatanggap ng notification ang lahat ng partisipante. Pinag-isang mundo, ang huling tutorial ay magsisimula na. Napatanong naman ang isang lalaki kung tapos na raw ba ang lahat kapag natapos na nila ang panghuling tutorial. Sumagot naman ang isa pang lalaki ng syempre hindi pa, kaya nga tutorial ang tawag dito. Ang isla raw ng Baraganda ay unti-unting lumulubog sa ilalim ng dagat. Isa lang ang kailangan para makatakas sa islang ito at yun ay ang patunayan ang kanilang halaga. Kailangan daw nilang patayin ang boss sa tuktok ng isla. Makakatanggap daw sila ng CP points o contribution points depende sa kanilang kontribusyon sa pagpatay sa boss. Ang panghuling reward naman ay nakadepende sa dami ng naipon nilang CP points at kung gaano nila katagal na patay ang boss. May time limit sila na 30 araw, ang islang ito ay tuluyan ng lulubog sa sandaling maubos na ang oras. Sa itaas ng mga partisipante ay may system screen na may nakalagay na 720 oras na time limit. Nagulat naman ang iba matapos malaman ang tagal ng kanilang panghuling tutorial. Hindi nila akalain na aabutin ito ng 1 buwan. Naisip ni Yuan na nagulat daw ang mga ito dahil dati raw ay inaabot lang ng 1 oras hanggang sa 4 na araw ang mga pinagdaanan nilang tutorial. Hindi pa raw niya kailangang makipaglaban agad, mabuti nga raw at mahaba ang time limit nito para sa katuparan ng kanyang layunin. Pero nangangahulugan din daw ito na kakailanganin nila ng 1 buwan para lang matalo ang nag-iisang boss. Ganoon nga raw ito kalakas. Mukhang ilang partisipante na rin daw ang nakaintindi kung bakit napakahaba ng ibinigay sa kanilang oras. Sinabi ng isang lalaki na may rason daw kaya sila pinagtipon sa lugar na yon. Nagtanong din siya kung gusto raw ba ng iba na makipag-team up sa kanya. Pumayag naman ang ibang partisipante sa alok ng isang lalaki.
Sinabi pa ng isang lalaki na magpakilala na raw sila sa isa't isa. Nang may biglang nagsalita na ayaw raw niyang kumampi sa mga ito. Sinabi ng lalaking ito na hindi niya raw pwedeng maging kasamahan sa isang grupo ang mga taong ito. Ang gusto niya raw kagrupo ay ang maaari niyang mapagkatiwalaan na bantayan ang kanyang likuran. Kaya siya raw mismo ang pipili sa mga makakakampi niya. Sa tingin pa lang daw ay alam na niya na hindi mapapagkatiwalaan ang mga ito. Naisip naman ni Yuan na naroon nga rin pala sa panghuling tutorial ang lalaking ito. Hindi naman nakapagtimpi ang grupo ng mga lalaki at sinugod ang lalaking nababalot ng puting tela. Hindi naman ito natinag sa dami ng mga lalaking papasugod sa kanya. Nagkaroon ng kidlat ang katawan nito, sa isang electric blast ay tumilapon paangat sa ere ang lahat ng lalaki na papalapit sa kanya. Nagtaka naman ang iba kung anong klaseng skill ang ginamit ng lalaking nakaputing tela at bakit napakalakas nito. Sa paligid ng lalaking nakaputing tela ay nabuo ang isang electric field na gawa sa napakaraming mana. Ang lalaking ito ay si Hargon, ang self-proclaimed na tagapagmana ni Olympus at descendant ni Zeus. Inalis nito ang kanyang hood at sinabing para lang daw mga insekto ang mga nasa harapan niya. Sinabi naman ng isang lalaki na nababaliw na raw yata si Hargon para laitin silang lahat doon. Pero hindi naman sila makapalag dahil hindi nila alam kung gaano pa kalakas ang skill na ginamit nito. Naisip naman ni Yuan na napakalakas na raw ni Hargon kahit nasa 5th tutorial pa lang ito. Kaya raw pala nakuha nito ang atensyon ng tower. Ito nga raw ang lakas ng isang pure blood. Ang pure bloods ay ang mga ipinanganak at pinalaki sa loob ng tore bago pa sila napili paakyatin ng tower. Na-experience na raw ng mga ito ang misteryo ng tore simula nung ipinanganak pa lang sila. Kaya nga raw iba ang level ng kapangyarihan ng mga ito kumpara sa ibang partisipante. Nung dati raw ay nabalitaan niya na si Hargon ang pinakamalaki ang naiambag sa pagtapos ng kanilang pang-5 tutorial. Wala raw rason si Yuan para masangkot pa sa lalaking ito. Ayaw raw niya ng maiingay na tao, oras na raw para umalis siya sa lugar na yon. May bigla namang tumawag kay Yuan bago siya makaalis. Tinawag pala siya ni Hargon at tinanong kung ano raw ba si Yuan.